So, good morning, sir. My name is Carlo Inimer from BSIT 3I, Midterm Laboratory Activity 3. So, ang title ng gagawin natin is Creating CRUD Operations in Laravel. So, step 1 is using your login registration website. Inside the user dashboard, you must include the CRUD system. So, yung last na ginawa natin, which is yung Lab Activity 2. So, step 1 is create model and migration for student infos. So, naka-prepare na pala yung mga code ko dito, which is nagawa ko na kanina. So, dito is command lang natin to para mag-create ng model. So, lagay lang natin itong public function sa migrations. Ayan. Then, command natin PHP artisan migrate para may ano siya sa localhost. Refresh lang natin. So, ayun, pumasok siya. So, step 3 is create controller for student infos. Dito. Command lang natin to. So, ayan, tapos na. So, dito sa controller na ginawa natin, so, lagay ko lang itong code, which is ito yung mag function para sa CRUD na gagawin ko. So, ayan. Step 4 is edit the model. So, sa model na ginawa natin is paste lang natin to protected fillable para may lalabas pag hindi na nalagyan yung i-fill upan natin. So, sa name, email, course, and year level. So, step 5 is create blade views. So, mali pa rin yung number dito. Walang number 2. So, kumbaga magiging 5 to. Create blade views. So, step 5. Then, create folder. So, dito sa sources, then views, create tayo ng folder, which is students. And para sa layouts niya, for US or CSS niya. So, sa students, create tayo ng file, blade file, which is ML. So, copy lang natin para mabilis. Create tayo ng file. Dito is student list naman. Dito is the student edit. Then sa layouts is lagay tayo ng connect natin yung CRUD dito. So, ayan. So, sa una is sa app.blade.php. So, ito yung magsisilbing CSS ng CRUD natin. So, copy-paste na lang natin. Ayan.
So yun is sa student list. So dito is para ma-edit natin yung i-insert natin mamaya. So dito is sa student list, ito yung code ko para mag-display yung mga i-insert natin. Lahat ng insert natin is magdi-display. So ito yung code size, then create para mag-create tayo ng or mag-add tayo ng student or student info. So ayan. Then sa edit lang natin yung dashboard natin para lumabas yung or maglagay ka ng button papunta sa CRUD. Then implement middleware. So sa last activity is nag-create na ako ng middleware doon, which is itong Nimer auth. So nag-declare na din ako dito para sa mga unauthorized access. Then nakakonect din dito sa app.php. Ayan. Yung middleware niya. So step 8 is define routes. Open routes then sa web PHP. So ito yung code ko. Ayan. Copy and paste na lang natin. After that is run and test the application. Expected output, user can register, login, and log out manually. Only authenticated users can access dashboard. Middleware restricts unauthorized users. Session-based authentication works properly. Sa CRUD naman, expected output is mayroong ID, name, email, course year level, and then action na may edit and delete. So, try na natin, i-run. PHP artisan. Sure. Ayan. So, kung wala kang account, mag-register ka dito. Kunwari is Carlo Emer. And dito is Carlo 1234 email.com. So, sa password is 123456. Tapos imali natin dito, try natin ilagin ang lalabas. The password field confirmation does not match. So, ayan, dapat match sila. 56 456. So, ayan. Dapat match sila. Then, click natin register. Ayan, so, registration successful. You can now login. So, login na tayo. 1, 2, 3, 4. Kung invalid credential pag mali yung password na nilagay mo. So, try natin mag-login. Ito yung dashboard pag nag-login ka na. Welcome, which is yung name na nilagay natin. Carlo Nemer. Then, manage your student information below. So, meron ditong logout button. So, manage students natin. So, ito yung student list or student records. Add tayo ng student. Is itong pangalan ko. Carlo Nemer. Email is Carlo1234. Tapos dito is BSIT. Dito is year level is 3. Save student. So, ayan. Check natin dito.
sa students. So, ayan, na-save siya. So, try natin edit. Gawin natin itong 4. Ayan, kunwari nag-shift siya. BHSM. Ayan. Natin kung ano. Ayun. Na-update siya. So, try natin i-delete. Tignan natin yung na-delete siya. Ayun, na-delete na. So, try natin i-logout. Mal-logout siya. So, logout successfully. Yun lang, sir. Thank you.